magandang araw. Yes. At nakakataba ng puso ang mga nangyayari. Kasi baka isipin ng iba, bakit tayo nagdidiwang? Nagre-rejoice, Oo, kasi una-una, dito napapatunayan natin na napakasinungaling po ni Torre. Talagang siya po ang pinakasinungaling at sumira sa imahe ng PNP. Yes. Oo, wasak na wasak no? At mga kababayan, meron po ako ibabalita. Ito po'y confirm at pinaalam ko na rin po ito sa SMNI, kaya nga din po ako nandito. Ang tunay na nangyari po talaga ay sumuko po si Pastor Kibuloy sa AFP, sa ISAP. Particular po dyan sa lugar na yan, hindi po siya nahuli o sumuko sa PNP. Siya po ay sumuko mismo sa ISAP. Ibalik lang po natin ang tunay na nangyari dito. Kung maalala ninyo, hindi po nagtatpo si Pastor Kibuloy. Yes. Siya po ay may gustong mangyari dahil ito yung nasa karapatan niya. Ang gusto lamang po niya ay dito humarap sa kaso niya. Yes. Yun po ang kanyang sinasabing paulit-ulit. Kaya nga sinasabi ni ba't di daw sumuko. Dahil po ang alam niya, itong PNP, which is napatunayan naman po natin, nandyan no, yung mga Amerikano, pati yung chopper ng Amerikano, nandyan po, na gusto po siyang dalhin sa Amerika. So ang gusto niya, di ba kung maalala ninyo, sinasabi ni Atty. Torion, na magkaroon ng kasunduan, na dito lang siya uusigin. At sa tingin ko, ito naman po, para sa klaro ha, hindi ko po ito confirm, pero sa tingin ko, yun po ang dahilan kung bakit siya sumuko. Malamang nakuha niya na po yung assurance na hindi siya dadalhin sa Amerika. Totoo yun. Ito naman po ang totoong fact na nangyari dahil tandaan niyo po, tayo may mga kontak ho dyan sa AFP dyan sa Davao. At ito ho talaga ang sinabi nila sa akin. Okay? Ang sabi Now it can be told, Now it can be told, Byron. Ito po ang sabi nila sa akin. Yes, boss. Actually, ito talaga ang matindi dito. May kasunduan ang ISAP at Secretary Abalos na it's going to be a quiet surrender to them, to ISAP. Ibig sabihin, tahimik lang at hindi dapat ganito kaingan. Ang problema, hindi ho sumunod sa usapan si Abalos. Nagbida-bida na naman siya. Gusto niya makuha yung credit. At ang sabi nga po ng ISAP ay sila profesional. Sila tahimik. Hindi sila magsasalita. Iyan ang sasabihin nila. At sila ho tatahimik lang po. So kung ano ang kwento ni Abalos, yun ang mukhang magiging kwento na ilalabas ng mainstream media. Official. Yun nga nilabas nila. Kanina pa. Wala nga. So, ang totoong kwento po dyan, sa ISAP talaga sumuko si Pastor Kibuloy. Yan po ang sigurado. Sa ISAP siya sumuko at ang kasunduan, tahimik lang. Pero dahil nagbida-bida na naman ito si Abalos, di umano, talaga nga namang may plano ata itong maging senador. Kaya gusto niya yung credit sa kanya. To the point na inilaglag niya yung payasong ground commander na si Torre. Di ba? Yun ang, yan no. Kasi nga, tama yung description na yun, payaso. Payaso because of the greed, kaya ho sila nagkakaganyan. Nag-agawan ng credit. Nag-agawan ng credit. To the credit. point, hindi siya di umano sumunod dito sa utos o yung usapan. Sorry, hindi utos, usapan. Na huwag mo nang ilalabas. Tahimik lang. Pero siguro, dahil sa kanya ng mga vlogger niyang hinahire, di umano ay unahan mo na para sa iyo ang credit. Yun. So, ganun po ang nangyari at yan po ang nais ipahatid ng ilan nating mga kaibigan. Yun na lang po, mga kaibigan na lang ang tawag natin sa kanila. Tama. Sir, may statement ba yung ISAF doon sa hindi pagsunod ni Abalos sa kasunduan? Hindi po magsasalita ang ISAF ng ganyan. Dahil sila po yung mga profesional, hindi po ever yan nagsasalita in public, tahimik po kumilos yan, nagtiwala. Ito po para sa kalinawan natin, nagtiwala ang pamunuan ng KOJC na
it's going to be a quiet surrender. That's why we were never mentioning it in panuklak. Hindi, wala tayong binabanggit eh. As a matter of fact, all of us, alam nyo na yan, sigurado ako, we're not allowed to talk about it until I had a confirmation na ilabas ito. Kasi nga, nagsalita po yung ilan nating kaibigan at sinasabi nila, medyo nabastusan sila. Ganang nangyari. Ngayon, sila hubay magsasalita, hindi ko po alam, hindi po ako mamagaling, pero ito lang ang sabi sa akin. Kami mga profesional, hindi kami mahilig sa media, hindi kami nagsasalita, pero ito yung nararamdaman namin. Okay, ano? Abalos. Ipal ka talaga, ano? Credit grabber ka talaga, Abalos. Mahiyahiya ka naman. Ayan. Medyo nagtatampo na naman ang mga isap. Ayaw lang nilang magsasalita. Sinabihan ka pala na may usapan na tahimik lang ang pag-surrender ni Pastor Kibuloy. Pero nagbida-bida ka. Sobra talaga ang kapal ng mukha mo. Ano, Abalos? Grabe ka ambisyoso mo, ano? Kahit hindi ikaw ang nakahuli. Kayo din, mga mainstream media, mga magaling mag-twist. Ano yung mga pinalabas ninyong mga balita? Nahuli na si Pastor Kibuloy? Mahiya-hiya naman kayo sa mga report ninyo. Ayusin naman ninyo yung mga report ninyo. Ngayon, bubulabog na kayo. Ayaw lang kasing magsalita ng mga isap. Sa kanila, nag-surrender si Pastor Kibuloy. Nag-surrender si Pastor Kibuloy. Hindi nahuli. Siguro nakuha niya na, sabi pa nga ni Banatbay, baka nakuha na ni Pastor Kibuloy yung gusto niya na magkaroon ng kasulatan or dealing na hindi siya ipapasa sa Amerikano. Dito lang siya lilitisin sa Pilipinas. So meaning to say, pahiya ka na naman, Tori. Tori Rista, ano nang nangyari sa mga heartbeat mo dyan? Ngayon, Ngayon nga ka, Tori. Diwata. Useless ka talaga. Losing end ka talaga. Mission field ka talaga. Ngayon, ano napala mo? Patong-patong na kaso ang haharapin mo, Tori Rista. Turo ka ng kapulisan. Ang kapal ng mukha mo, ano? Saan yung pinakabubo mong, pinakabubo mong intelligence or informer mo? Na nagsasabian dyan si Pastor, nagtatago sa ilalim ng lupa. Mga mukha ninyo. Sana kayo ang natabunan ng paghuhukay ninyo dyan sa ano. Sana kayo ang nahulog at natabunan kayo dyan. Mga tarantado kayo. Ano, pahiya ka? May mukha ka pa ba? Hindi ka na makapagsalita. Ano, turo? Turo? Tinanong ka kanina, tanungin mo si Abalos. Pahiya. Ang gapahiro-hiro nga general, walang kwenta. Walang kwenta yung pag mo, hukay-hukay, andoon pa, huhukayin pa. Ang heartbeat, tumatakbo na sa kapitsayan. Tangina ka. May mukha ka pa bang ihaharap? Tingnan mo, yung mga kapulisan, ang saya-saya nila ngayon na nakalabas na sila. Marami dyan na iinis sa iyo. Turo. Dahil hindi nila alam na ganun pala ang gagawin doon. Pero yung iba din, mga salot. Katulad mo. Abusado. Na mapulis. Iyan, dyan lang nagpapakita, Tori, wala kang kwenta. Wala kang kredibilidad. Nilaglag ka na. Ngayon, anong napala mo?
patong-patong na kasong haharapin mo. Tsaka yung mga pulis, na mga uto-uto, na mga walang dignidad, kawawa lang kayo, Dodong. Ang dami niyong kaso, Dodong. Yan. Ang saya-saya ngayon ng KOGC. Nakalayas na ang mga demonyong kapulisan na mga turong abusado sa bayan. Ayan tandaan nyo. Mga magagaling mag-twist ng report, mga mainstream media. Hindi nahuli si Pastor Kibuloy, kundi nag-surrender siya sa ISAP. Meaning to si mas professional, may kredibilidad, may isang salita ang mga ISAP, mga AFP, kaysa inyong mga salot na karamihang PNP. Yan. Pahiya kayo ngayon. At ikaw, ipal ng ngiwi Abalos, tigilan mo na yung pagkaipal mo. Kasi kahit pa anong tatakbuhin mo, hindi ka mananalo. Pagkaipal mong kupal ka nangiwi ka, nag-una-una ka, credit grabber ka. Kahit yung pagpunta na hindi ka kasali sana doon kay Alice Gu. Sumabay-sabay pa kayong dalawa ni Marbil. Kapal ng mukha ninyong dalawa. Na NBI naman ang nagpunta doon hasta yung immigration, trabaho nila yun. Di mo trabaho yun. Kapal ng mukha mo. Naglandi-landi ka pa ngon. Ikaw talaga? Ikaw pala si Alice? Kapal ng mukha mo, Abalos. Ilaglag ka namin, Abalos. Huwag ka na lang mangarap. Mangarap kang tatakbong pagka-senador next year? Punta ka sa, kanal. Punta ka sa Iniduro. Taong bayan, tandaan nyo yung mukha ni Ngiwi Abalos. Wag nyo yung iboto pagka-senador sa 2025. Kapal ng mukha. Walang nagawa, kundi puro konsinti sa mga abusado. Yan ang nagawa ni Abalos. Kayabangan. Puro yabang. Mukhang ngiwi.